dito sa activity 3, yung goal natin magkaroon ng accuracy, precision, recall, at F1 score na above 70% at di siya mababa. Pag bumaba yan, kailangan natin pag-ayos ng dataset natin. So ito sa first cell, lagi nating ginagamit yung pandas tsaka numpy. Import pandas. Yan. Yung purpose ng as, parang ano yan, ginagawang shortcut. Parang nagsiset tayo ng variable name na kung ano yung gusto natin. For example, yung instead na isulat natin pandas na buong word, pwede natin isulat as PD. So, kung gusto niyo gawin yun, tatype nyo lang as, then yung shortcut name. So, hello. Wait lang. Testing ko. Narinig naman ako na maayos. Goods. So, ayan. Yan, pinaka-basic, pinaka-essential to, ng dalawa na to. Yung pandas, numpy, and also yung sklearn. Kasi dito sa sklearn, nandito naman yung mga kailangan natin for data modeling. Pag-train ng model natin, pag-process ng data, pag-feature scaling, mamaya matakal natin yan. Feature scaling, normalization, and standardization. Kung ano yung purpose nun and saan ginagamit. So, yan. Itong pandas, kadalasan yan for ginagamit yan sa paggawa ng data frame. Ito nakikita nyo, tawag dyan data frame. Pang data cleaning, then data visualization. Kasi sa pandas, pwede kang mag-come up ng mga histogram, bar chart, mga ganun. Katulad sa Matplotlib. Kung gusto mo naman mas magkaroon ng mas magandang graph, mag-i-import ka ng Matplotlib. Ito usually for data visualization lang talaga. Yan. Itong numpy, ano to? Kadalasan ginagamit for making an array, paghanap ng mga statistics ng data, kasi pwede ka dito maghanap ng mean, median, mode, tsaka yung mga standard deviation. So, yan. So, i-run natin. Then, ito, yung pd.read.csv, ito yung pinaka-first step natin when importing a dataset. So, yan yung way para ma-read natin yung CSV file. Bakit CSV file yung ginagamit instead na kadalasan sa Excel na XLSX? Kasi sa Python, mas prefer nila na gumamit ng CSV file or comma-separated value. Tama ba? CSV meaning. Ayan, comma-separated values. Kasi mas madali siyang ma-sort out and ma-read. Kasi naka-separate lang siya through commas. So, ayan, basic syntax ng data frame. And pinakauna yung df.head. Then, itong df.head, kung gusto natin makuha yung first 5 rows ng data frame natin. Itong df.tail, kung napapansin yung df, yan yung ni-name natin as variable dito sa pd_read.csv. Kasi yung ginagawa dito, yung CSV file, ginagawang data frame. Kaya pinangalanan kong df, short for data frame. Yan. So, clarify lang. Itong df.tail, ito yung last 5 rows ng data frame. So, as you can see, may data kayo na 999. Then, yun, pinapakita yung last na 5. Then, pwede nyo rin gawin df.describe, wherein you can see the count
the mean, standard deviation, yung pinaka-minimum na value, yung 25%, 50%, 75%, and max. Ito kung gusto nyo makita yung pinaka-statistics ng data frame niya. Pwede rin naman natin gawin, per column natin gagawin yan, itong df head, df tail, saka df describe. So for example, gender, you can use df gender.head. Ganito yung way ng pag-access ng mga column. Yan. Then may another way rin para maka-access ng column. Pwedeng gumamit ng dot operator, .gender.head. So, pag comment natin to, yan, same lang sila ng output. Ngayon, ano yung time lang na hindi pwedeng gamitin? Kuwari, pag tumingin tayo sa describe, makikita natin may mga column na may spacing. So, pag sa dot operator, bawal yung gamitin. So, for example, test preparation course. Dito, gagana yan. Pero dito, hindi. Yan. So, sa pinakauna nating way, gumana siya. Pero sa second, hindi siya gagana. Kasi magiging invalid syntax siya kasi may spacing. Since hindi yan tinatanggap ng Python, kailangan dikit-dikit siya. Yung another solution for that, gagawin mong may underscore instead of spacing. Gagana siya. Pero ngayon, magiging attribute error kasi hindi naman siya naka-underscore. So, ayan. Tapos kung gusto niyo magkaroon ng overview sa mga column, yung mga value nila, pwede mo gawin to. .value underscore counts. Then, ginagawa dito, pinapakita yung value ng yung 0 yata, female yun eh. Yung 1, male. Pinapakita kung ilan yung male, ilan yung female. Tapos, try natin sa ito. Ano ba itsura ng data? Okay. Nakaano na pala. Ginawa na palang numeric data na lahat. Okay. So, next tayo. Dito na sa convert classification task. Hindi naman choppy. Tuloy-tuloy naman. Check ko lang kasi baka nagsasalita ako tapos naka-disconnect na pala. Okay, goods. So, yan. Sa classification task natin, yung goal natin is to predict the student performance. Ito yung nakamap kong i-predict based on your dataset. Since classification tayo, kailangan natin i-classify. Magkaroon na tayo ng label kung ano yung i-predict. For example, yung sa dataset nyo, pass or fail, dapat yung maging sagot ng data nyo. Yun yung parang purpose ng classification. Dapat may masasagot siyang category based on the data na in-input. Meron tayong dalawang basic task. Merong classification and regression. Itong regression, nagpe-predict tayo ng value, numeric value, to be exact. So, ano yung use case natin dito pag sa dataset natin? Pwede natin gawin, instead na pass or fail yung isasagot, ipipredict,
hanapin natin yung average score. Parang based on the data na nakuha ng user, huhulaan niya yung average score na makuha. Parang ganun. Or hulaan niya yung math score, reading score, writing score. Or pwede niya rin hulaan kung anong race or ethnicity. Ay, hindi. Mali. So, basta yun. Numeric value yung hinahanap. Pinipredict kung in the next 10 days, ano na yung magiging average score niya. Parang ganun. Sa classification, more on labeling. Hinuhulaan niya kung ano yung label niya. So, yun. Dito tayo. Sa line of code na to. Itong pinakaunang line of code na to, yung ginagawa niyan, gumawa ko ng another column. Pinagsama-sama ko yung math score, reading score, and writing score. Kasi pag gagawa tayo ng parang model and magti-train tayo, palaging kasama yung x and y. Yung x natin, yan yung dependent variable. Then yung y natin, yung independent variables. So, sa y natin, ito yung kailangan natin i-predict. Yan. Tapos yung x, yan yung gagamitin natin pang-predict. Yan yung iti-train natin sa model natin, which is yung mga nasa x. So, ano yung purpose nitong average score? Kasi yan yung ilalagay natin sa y value, sa y variable. Then yung x natin, ito lang yung mga gender, race, level of education, hanggang writing score. Yan lang yung laman ng x value natin. Sa average score, nakalagay yan sa y. So, kailangan talaga yan gawin when it comes to making a model that meron tayong independent variable kahit isa lang. So, yan. Ginawa ko, in-average ko yung maths, reading, tsaka writing score. Yung dinivide ko sa 3. Ginawa ko lang yung sum, then dinivide ko sa 3. So, pag niran natin, ayan, makikita nyo yung average score nila. So, baka pag tinanong kayo ni sir, bakit may average score? Kasi yan yung, sabihin nyo, yan yung independent variable nyo. Since sa dataset, wala silang pinrovide na independent variable, nag-come up kayo ng another column para magkaroon ng independent variable. Kasi hindi nyo magagawa yung prediction if wala kayong independent variable, which is yung y nyo. So, yun. Ginawa ko lang, pinag-add ko lang. So, pwede to gawin pag gusto nyo gumawa ng another column, ganito lang. Wala na kayong gagawin na mag-new, katulad sa Java, new scanner, new string, parang ganun. Hindi nyo na kailangan yung ganun. So, wait lang. So, proceed tayo. Dito na tayo sa assigning x and y variables. Okay. So, ito na yung sinasabi ko. I-assign natin yung independent at dependent variable, which is yung y and x. So, ginawa ko dito, kinuha ko lang yung column for average score. Then, sinet ko sa y value, sa y variable. Then, itong x, kinuha ko lang yung buong column nila. Then, yung purpose ng difference, parang siya, isusubtract mo kung ano yung gusto mong tanggalin. So, in our case, ayaw natin ng independent variable kasi puro dependent variable lang laman ng x.
lang sa type ko. So, kailangan natin tanggalin yung average score. So, paano kapag sinama natin yung average score? Magkakaroon tayo ng score, yung accuracy score na sobrang taas, 100% to be exact. Bakit? Kasi sobrang overfitting yung data. Sobrang, parang hindi tama yung way ng pag-assign mo ng x and y variables. Kasi hindi dapat magsama yung dependent at independent variable sa isang variable. So, dapat ipaghiwalay sila. So, ayan. Makikita nyo, itong x, wala na siyang average score na column. Then, pag tinignan natin yung sa y, makikita nyo yung value lang for average score. So, ayan. Next is labeling y variable. Bakit natin kailangan i-label? Since, classification yung task natin, and kailangan natin i-predict whether pass or fail, yung yung value natin for average score, yung mga 72, 82, gagawin nating categorical values. So, instead na numeric, gagawin nating categorical. So, paano natin malaman whether pass or fail yung ito? Parang simple if-else statement lang. Kuwari, if number is less than 75, ito kung na-convert ka lang sa Java para mag-gets nyo. If number is less than 75, then yung label is equals to fail. Then, mag-else na lang ako. Else, label is equals to pass. Parang ganun ginagawa natin dito sa line of code na to. So, una, ginawa ko, gumawa ako ng label niya. So, in our case, fail or pass lang naman yung pwede nyo masagot. Pero sa mga ibang dataset, like sa amin, sa total household income, gusto namin ma-predict whether yung income na makuha namin, yung monthly income, kasi, wait lang. Yung pinipredict namin dito, monthly income. So, based on the monthly income, saan ba siya makakategorize? Sa low income ba? Low income, middle income, or upper income? So, ito yung isasagot namin based on the prediction ng monthly income namin. Yan. Ito yung y variable namin dati, ngayon. Then yung x namin, yung maraming dependent variable. So, parang ganun siya. Mag-iiba-iba talaga siya based on our dataset. So, kailangan rin i-analyze kung ano yung gusto mong ma-predict. Yan. So, itong bins, consider this as ranges. So, from 0 to 75, pag nakita nyo yung 75, hindi ibig sabihin na kasama yung mismong 75. So, parang ganito yan. 0 is greater than 75. Pero hindi siya tatama sa 75 na value. Parang 0 to 74 lang siya. Then itong next, itong 75 to 100, from 75 greater than to 100. Parang ganyan. Pero hindi masama yung 100. Kung gusto nyo masama yung 100, naglagay pa kayo ng isa. Gawin yung 101. Kasi may mga... okay. Wait lang. Putol. Hello. Okay na. Hello. Mic test. 1, 2, 3. Blah. Ayan. So, ulitin ko lang ulit.
Yung purpose ng bins, ito lang para mag-set lang tayo ng range. So, naka-in order yan. Sa first two values, yan yung range for failing label. For the second and third value, yan yung range for the pass. And then, ito na, dito na yung parang mangyayari yung if-else statement, yung pd.cut. So, basically, yung ginagawa niya, tina-turn natin yung numeric data into categorical data based on our condition and label. So, ito yung mga value for our condition. So, 0 to 75, failing, 75 to 101, passing. So, pag tinignan natin, ayan, instead na maging ganito, naging categorical na siya. Ay, makita nyo yung D-type category. Makita nyo dito yung D-type integer. So, ayan, nagawa na natin siyang categorical. Yan yung palaging kailangan when it comes to classification. Gagawin categorical yung data. Ay, joke lang. Pag nyo ulit i-run to pag di-run nyo kasi ulit, mag-error. Pero normal lang. Okay, next is scaling the variable. Ano ba ibig sabihin when it comes to scaling? Yung process na to, as you can see, pre-processing, diba? Parang inaayos natin yung data para ma-normalize and standardize itong mga data natin. Kasi as you can see, pag tinignan natin yung x.head, sobrang laki ng range ng data niya, diba? So from 74 to 100 yung parang kino-compare niya. So gagawin natin, need natin i-generalize. So in our case, dito sa code nyo, ginawa lang natin from 0 to 1. So magiging range from 0 to 1 na lang siya para madaling mabasa ng model. So explain ko dito kung bakit kailangan. Yung process na to tawag is feature scaling. So pag sinabing feature scaling, it's a normalization and standardization of data. So ni-normalize natin, generalize natin yung data natin para mas madaling manguyak, kumbaga, ng model. Kasi kung papakainin mo siya, tapos sobrang laki ng papakainin mo sa model. So, diba mahirapan ka niyan na ma-absorb. So, gagawin natin into bite size. Parang mas simple lang natin. Yun yung parang pinaka-simple way of explaining ng feature scaling. Pinapasimple lang natin, i-normalize lang natin yung data. Ano yung advantage nito? Advantage nito, mas madali sa model or yung machine learning model ay disconnected lang. Okay. Ulitin ko lang kasi nag-disconnect si Ari. Dito sa pd.cut, parang ano lang yan. Parang if-else statement lang yan. Then, ginagawa nating categorical data, numeric data. So, yun yung purpose niyan. Pag tinanong kayo kay sir, kung ano yung purpose ng pd.cut, gumamit lang tayo ng method from pandas that turns numeric data into categorical data. So, di ko na i-run kasi mag-error yan.
So, okay. Going back sa scaling. So, yan. Yung feature scaling, itong process yan. Feature scaling tawag yan. Kailangan, yung purpose nito para ma-normalize and standardize yung data natin. Bakit? Paano pag pina-explain ni sir, bakit kailangan nyo? Kasi sir, sabihin nyo, kasi advantage yan for the model. Kasi parang, yung ginagawa dyan, yung malaking pagkain, hinahati into bite size. So, mas parang pinapaliit. So, in this case, mas madaling ma-absorb ng model mas madaling ma-process ng model yung data. Hindi siya masyadong overwhelming. Kasi, ginagawa niya, from 0 to 1 lang yung range ng data niya. So, ayan. Yun yung purpose ng scaling. Maraming iba't ibang klaseng scaler. Merong min-max scaler, merong standard scaler, and robust scaler. So, ginagamit yan depending on our data na ginagamit. Pero, hindi naman siguro tatanungin sir kung ano yung purpose. Pero, para mas magka-broad knowledge pa rin kayo dito. Search nyo lang kung ano meaning ng min-max scaler, standard scaler, at robust scaler. Para, if ever na itanong, yun, may masasagot kayo. So, medyo mahirap lang na-explain eh. Then, ayan, gumawa tayo ng variable na kinol natin yung min-max scaler. Then, itong part, kinuha lang natin yung buong columns ng x. Then, ito, finite natin yung data. Parang siniksik natin yung data from x sa scaler natin. Then, itong part, gumawa tayo ng data frame, pd.data frame. Then, yung na-fit nating data, yung na-scale na nating data, tin-transform na natin. So, parang itong part na to, ginawang numeric, ginawa natin categorical data na. So, ito yung data. Then, dapat di mawawala tong columns when it comes to creating a new data frame. So, yan. Kung tinignan natin, x.head, medyo may bagal. Yan. Tara, yan. From 0 to 1, yan na lang yung value ng ranges niya. So, mas madali na for our model na ma-train sa kanya. Then, next part is splitting the dataset into train and test data. So, itong part na to, ito na yung gumagawa tayo ng training set. Wait lang, putol ulit. Okay, so going back. Ayan. Yung purpose ng training and testing, so from the word itself, para mag-train ng data and i-test para i-train yung model and i-test yung model natin. So, yung default value or default ratio na i-split for training and test data is 70% for training and 30% for testing. So, yan yung kadalasan na ginagamit for training and testing the model. So, ito, import nyo lang yung sklearn.model selection, then yung train test split, parang ini-split nyo lang yung x and y nyo into train and test data. So, yan. Hindi yan mawawala. 4 na variables yung kailangan yung kinukuha pag nirun nyo itong method na to. Itong xtrain, xtest, ytrain, and ytest. So, meron tayong train and test data for the x and y variable. Makikita nyo, kailangan i-train yung data, tsaka i-test. Kailangan. Bakit kailangan? Kasi nga, diba, and from the word itself, training, itong part na to, iti-train muna natin yung model.
parang i-feed na muna natin ng data. Then sa testing, dyan na natin i-try kung gaano ka-accurate yung model na nagawa natin. So, pakita ko sa inyo mamaya kung saan na yung part na yun. Tapos ito, sa test size, ginawa ko lang, ginawang decimal value lang siya. So, katumbas nito, 30%. Then, itong seed, may meaning tong value na to sa 42. Pag sinerge natin, y42 in random state. Ito. And sasabihin dyan, I think the simplest answer to this question is this number has become famous. Now let's try to find out why is this number famous. Ito yung answer sa life, universe, and everything. So, since yung data scientist, masyadong, may imaginative yung utak. Yan, dyan nila nakuha yan, 42. Yan yung answer na sa life, the universe, and everything. So, pag tinanong kayo ni sir, bakit 42 yung ginawa niyong value for the random state, sabihin nyo, that is the answer to life, the universe, and everything. Yan, if ever lang natanongin kayo, anong purpose ng 42 na yan? Pero, in real scenario, pwede natin gawin 0, pwede gawin natin 1, pwede natin 2. Bali, yung purpose lang naman kasi nito, ni-random yung data natin. So, yun, we're back again at this blah blah blah. So, yun. Another explanation lang rin for this training and testing set. Ano yung purpose nito? For example, yung model natin is baby pa lang. Then, gagawin natin para gusto natin i-train yung baby. Bibigyan muna natin ng knowledge and experience. Dito na pupunta yung training. So, ginagamit natin yung training set then going back ayun, yung training part dyan yung binibigyan natin ng knowledge and experience yung baby. Then when it mag-exam na siya, dyan na mapupunta yung testing part. So parang itatest natin yung model natin na tinrain kung gaano siya kagaling mag-perform. So yung gagamitin natin yung hindi pa niya na-encounter, which is yung testing set. So kaya natin hinihiwala yung training set and testing set. Yun yung purpose niya. So yun, next. So pinakita ko lang yung pinagsama ko lang X-train head tsaka X-test head, which is ito yan. Ito yung X-train, then ito yung X-test. So, pansin nyo, hiniwalay siya. Same as sa Y-train and Y-test. Then, ito na. Yan yung part na iti-train natin yung model natin. So, ito, import nyo lang yung sklearn.tree, then decision tree classifier. Pero marami pang classification algorithms na pwedeng gamitin. Kuwari, support vector machine, k-nearest neighbor. Ano pa ba? Meron tayong random forest. Meron din tayong stochastic. Tama ba ito spelling? Basta yun, stochastic gradient. Meron din tayong naive Bayes algorithm.
So, marami yan. Maraming classification models na pwede natin gamitin. Pero as yung in-instruct sa atin ni sir, gumamit tayo ng decision tree classifier. So, yun. Sinet ko sa variable na model, itong decision tree classifier. Then, yung purpose nitong max lift nodes, parang ano siya? Parang siyang nested if-else statement. Maraming branches. Ganito yung visualization niya. Yan, ganyan yung tsura ng nodes. Marami siyang branches wherein, correct, itong condition na to, pag nag-true, dito mapupunta. Pag nag-false, dito mapupunta. Another condition, pag nag-true, dito mapupunta. Pag nag-false, dito mapupunta. So, yung purpose nito, parang ngayon nga, nested if-else statement. Kaya none nilagay ko, ibig sabihin, unlimited yan. Unlimited. So, kung hanggang saan kaya niyang branches or nodes na kailangan, yun yung isa-set niya. Yung pinaka-optimized and pinaka-best. Kaya ako nag-none. Kasi makaka-affect rin yun sa accuracy score natin. So, for example, i-run ko to. Yung accuracy score niya, 0.96, which is 96%. Mataas na yun. Gawin natin, 10 lang yung max lift nodes natin. Oh, ba't tumaas? Ay. Try natin, isa lang. Okay. And, kita nyo bumababa, diba? Pero ba't ganun tumaas? Okay. So, optimal niya, 10. Tapos, pag pababa ng pababa, pakunti-kunting bumababa rin yung accuracy. Ayan. So, nevertheless, set ko na ako sa none para konti lang naman difference. Ayan. Then, ito rin, random state, para lang ma-randomize natin yung data. Tapos, kaya nilagay ko 42 para pwede rin kasi gawin natin, gumamit ng np.rand. Ito sa numpy ito. So, bali gagawa lang tayo ng generator from 0 to 100. Mag-generate ka ng number. So, parang ganyan. Pwede rin natin gawin yun para randomize yung score ng model natin. Pero since gusto natin maging uniform, gawin natin yung 42 na lang. So, yun. Pag tinanong kayo, but 42? That's the answer of life, the universe, and everything. Yes na yun. So, itong part na to, dyan na natin tinitrain yung data, yung model natin. So, model.fit, xtrain, tsaka ytrain. Then, kung gusto natin makita na yung score, gusto natin matest yung accuracy and performance, ito, ni-store natin sa variable yung score niya. Model.score, xtest, and ytest. Ito testingin niya kung gaano ka-accurate yung model niya. So, in our case, 90%, 96% accurate siya. Okay, so yan. So, next na tayo. Kunin natin yung classification report. So, ito yung metrics. Yan yung kung paano kung paano natin i-score yung model natin. So, sabi ni sir, kailangan natin accuracy, precision, recall, F1 score, confusion matrix, classification report. Then, nag-add rin ako. Cross-validation score. Tapos ito. Yung part na to, yung model.predict.
So dito kasi sa model.predict, hindi na natin pwede ma-predict yung wait lang, try natin dito. So, kung ginawa natin model.predict xtest. Yan. Bibigyan tayo ng array ng mga na-predict based on the xtest. Pwede rin naman, isa lang yung i-predict natin. Yan. .iloc ganun. Wait lang. Pinangako mo ng alto yan. Sigurado ka? Nga pala. Kasi wala tayong data for the zero. Wait lang. And 521 pala dati ilagay natin. Or, gusto natin mag-predict ng isang value lang. Pwede natin i-access yung 521. And, what? Try natin. Okay. Baka hello? Wait lang. So, ayan. May technical issues lang. So, ito. Ganito pala yung way. Kasi since yung kinukuha natin, maraming column. Tas isang index lang. Need natin i-locate yung index na gusto natin makuha. For example, wait lang. Pare, sa xtest, gusto natin makuha yung index na 522. Hindi lang pala simpleng ganito lang yung pagkuha niya. Gamit ka ng .loc or meaning .location. Pwede nyo rin i-try. Pero ano lang to, testing lang to. Ito, pinapakita ko lang sa inyo kung paano mag-predict ng isang input lang. Yan, pwede nyo rin i-try para in the future cases na gusto nyo mag-predict ng isa lang. Yan, pwede nyo ito gawin. So for example, 522 na index. Then purpose nitong colon, ibig sabihin, lahat ng data kukunin niya. So tingnan natin ito. So from gender to writing score, kukunin niya lahat ng data doon. So, kung tinignan natin, yan. So, makikita nyo, hindi siya naka-array, diba? Gagawin natin, need natin gawing array muna bago natin ilagay sa predict, sa model.predict. So, paano gagawin yan? Gagawin natin np.array. Yan, magiging array na siya. Pero magkakaroon ng error pag nilagay natin sa model na predict or friend. Magkakaroon ng error siya. Sabi, expected 2D array. Since kailangan natin ng 2D array dito, may gagawin tayong another code. Itong reshape. Itong reshape, parang nire-reposition niya lang yung array niya. So, diba, ganito yung una niyang itsura.
Yan, ganyan una niyang itsura, diba? Gagawin natin sunod. Pag nireshape natin, magiging ganito na siya. Wala nagbago. Ganyan pa rin. Pero, ito, meron pala nagbago. Ito, kita niyo to. Meron siyang another bracket. Pag 1 and negative 1 kasi, yung i-reshape niya through horizontal. Pero what if negative 1 tsaka 1? And magiging vertical na siya. By column na siya, hindi na siya by row. Pero since by row kailangan natin, ayan, yung natin reshape. So, yan. Pero pwede rin din natin hindi mag-reshape. Pwede lang natin lagyan ng ganito. Tignan natin kung gagana. Ay, hindi ka gagana. So, need talaga i-reshape siya. So, yun. Kung gusto nyo gumawa ng mag-predict ng isang value lang, isang input, based sa testing set natin, yun, ganun gagawin mo. Tapos, kung gusto nyo makuha lang yung mismong fail na word, i-access natin sa pinaka-unang index mo. So, since siya lang naman mag-isa sa array, 0 siya. Yan, fail. Kaya gusto natin i-print. Kaya ilagay natin prediction. Store natin sa variable, then i-print natin yung ito pinapakita ko rin kung paano mag-print formatting sa Python. Kung gusto nyo mag-print ng string, then ilalagay yung variable nyo. Ito lang. Fail. Sorry, kung digit naman to, sorry, yung 10. Yung 10. So, ganyan kadalasan. Pare, pag nag-input ka ng data, then ipipredict ng model mo, ganyan yung use case niya. Then sasabihin niya kung fail ka or pass. Ganun yung mga real-world application ng mga machine learning. Hindi yung basta makuha yung accuracy. Parang ano pa lang yan. Part ng pag-process ng model pa lang. Hindi pa tayo napupunta sa software. Wherein doon na ginagamit ng mga clients natin. But in the future, magagamit rin natin. Magagawa rin natin yun. Wherein papagsama natin yung knowledge natin sa Java, then gagamitin natin yung machine learning model natin sa Python, then papagsabay natin yun. Wherein i-integrate natin yung AI sa software natin. Diba, Sting? So, yun, na-explain ko na itong purpose ng model.predict. Itong cross-validation form, purpose lang nito, parang training din. Training and testing process. Pero yung pinagkaiba, instead na 70%, isang bagsakan na iti-train sa model, i-split natin siya. Parang i-fold natin siya. Yung tawag pala dito sa algorithm na to, k-fold cross-validation. So, from the word itself, fold, tinutupi natin yung data. Hinahati-hati. Ditong part yan. So, for example, 10 nilagay natin dito. Yung 70%, i-split pa natin into 10. Pangalawa, yung plato niya. 10 folds. So, parang ganito yan. Ganito yung process na nangyayari sa loob sa cross-validation form. Sa cross-validation score, I mean. Pare, sa first fold natin, pare, sa first fold natin, meron tayong training 1, which is, yan yung first fold ng training, yan yung first split ng training natin.
Sa training 1, iti-train yung model. After nyan, iti-test. Then pagka-test, magkakaroon siya ng makakuha mo na yung score. Yung score na to, nilalagay yan sa array. Ini-store yan sa array muna. So, yan. Score 1. Dito, medyo mag-upay. Tapos sunod naman, yung another portion ng training 2. So, ganun din ulit gagawin. Iti-train, iti-test, kukunin yung score. Tapos, lalagay ulit sa array. So, meron na tayong score 1, tsaka score 2. Then, kuwari, hanggang ma-reach natin yung pang pinaka 10 training split. Yan, iti-train ulit, iti-test. Then, kukunin yung score ng 10. Yung nangyayari, makakame up na tayo ng array na laman niya, puro scores lang ng accuracy. Yung score 10. So, yan. Ganyan yung process Ko na niya. yun. Then, after that, kukunin niya yung mean ng array. So, papag-add lahat ng sum ng score from 1 to 10. Then, kukunin yung mean. Yan, kung paano yung makuha ng mean, add up all the score sa array, then divide by number of indexes. Ganun. So, yun. Na-explain ko lang kung ano yung purpose ng cross-fold validation. Ano naman yung advantage nito? So, since hindi siya isang bagsakan, portion by portion siya tine-train, mas precise yung accuracy. Sa cross-fold validation. Wait lang. May ginagawa ako. Sa phone ko lang, saglit lang. Ay, hindi ko lang. Yan. So, try natin. Pakita sa yung cross-fold validation. As kung makikita nyo, yung cross-validation score, 0.974. Compared sa accuracy natin dito, 0.96. So, mas precise siya. Mas napadagdag niya pa yung score. Pero depende rin yan. Minsan, mas bumababa to due to overfitting of data. Pare, bias yung data nyo. Yun. Medyo bumababa yung score nyo. So, yun. Wait lang. Pag iniiba natin yung fold, nag-iiba rin ng slight yung score nyo. So, yun. Ito, ganun din yun. Pagkuha ng accuracy, y-test predict, precision score. Tapos itong micro na to, pag tinanggal kasi natin to, magkakaroon ng error. So, kailangan iset siya palagi. Magkakaroon ng error, not valid label. So, yung purpose ng micro kasi, so, dito kasi, pagkaintindi ko, kukunin mo yung average ng precision. Tapos yung micro, pinakamaliit. Starting siguro sa maliit. Basta parang ganun. Since meron kasing 3 options dyan na pwedeng iset, micro,
Nako, I'm waited. So, alam niyo naman meaning nito. Siguro, try niyo na rin i-search kung gusto niyo pa malaman kung bakit. And, ganitong confusion matrix. Ito lang yan. Hindi ko rin alam kung ano ibig sabihin nito. Basta pinatype lang ni Sarah. Then, classification report. So, based on your classification report, yung precision, recall, and F1 score sa failing and pass, greater than 90% siya. So, sobrang taas niyan for a model. So, meaning, maayos yung data natin, na-normalize natin, kaya, ayun, mataas yung score na binigay sa atin. So, ayun, dun nagtatapos ang ating tutorial.